Welcome traders, this is CryptoChum Trader and ito yung weekly BTC analysis natin sa 4-hour time frame. So, makinig kayo mabuti hanggang matapos ng video na to kasi marami akong i-discuss about sa risk ng capital mo para makasurvive ka. Then, planning kung paano ka magpo-position for long term. Tapos, yung dominance, i-discuss din natin. Then, yung capital mo. Bago yon, mag-recap muna tayo kasi si BTC currently nasa 121K. Okay? Ito yung all-time high niya. Break siya ng break since last analysis natin. So, punta muna tayo sa recap. Dito sa recap, okay, bearish based on structure yung bias ko. And itong bias na to, mali. Okay? Pero dahil bearish yung bias ko dito and nakikita ko tong move na to, hindi niya ginawa yung number 1 na structure ko, yung bearish based on structure. So follow the numbering, protected last high 112 and 110k, break na yan ni market. Naka-breakout na siya sa taas. Number 2, major selling zone dito. Wala akong in-execute na short dito kahit bearish yung bias ko. And kung mapapansin nyo dito sa analysis ng week 26, sinabi ko doon na kahit bearish yung bias ko, pero pag wala akong nakitang confirmation, walang short na mangyayari. And same thing sa 112k, hindi na kailangan ng confirmation kasi breakout na yung ginawa ng BTC. So, hindi mo isa-short yung nagpa-pump na market. Next, expected structure, yung blue arrow, ito yung bullish reaction. Ito yung currently na nangyari kay BTC. And for this analysis sa week 26, akala ko reaction lang, pero na-front run ako doon. Yun na pala yung last low niya and nag-pump na si BTC to 121k. Okay? So, sa number 4, ito yung buying zone natin which is hindi na babalikan ng market kahit itong ilalim dahil may new structure na siya na bubuuhin above 112k. So, this is week 27. Pupunta na tayo sa chart. Okay. So, gusto ko muna ipakita sa inyo yung 4-hour zoom out nito. Last time, nandito lang tayo nag-trade sa area na to. Okay? Andyan yung 112k, 110k, tapos ito yung 74k. Diyan lang tayo nag-a-analysis. And then, nung na-break ni BTC yung almost 112k, nagkaroon siya ng structure dito. And ito na yung low niya, 98k. Then ngayon, nag-out na ulit si market. Okay? So dito, we can expect another structure na bumuo si market or mag-trade below. Pero gusto ko makita nyo yung higher time frame perspective nito sa 4-hour time frame. Ano yung higher time frame perspective? Linisin muna natin. So ito, clean breakout si market dyan. Alisin ko na itong protected high. Alisin ko na rin itong yan, momentum break up. Okay, yan, clean. So, as you can see, this resistance, nakalabas na si market. And yan yung trade below. Okay? Pag nakapunta siya sa resistance, makikita nyo na magte-trade yung market and pwede kayo makakita ng confirmation. So, dito sa area na to, wala akong nakitang confirmation for short. So, walang short na nangyari. This area naman sa all-time high, ang confirmation dito is sign of a strong buyer, weak seller liquidity. Imagine sweeping the 112k na galing pa sa May 23, pero ito lang yung reaction ng market. And it's a clear sign na mahina yung seller, yung liquidity dyan, and strong yung buyer. Kasi ito lang yung reaction. Unlike nung nakakasweep si market dito, katulad nito, January 20, na-sweep siya ngayong May 22, pero tingnan niyo yung reaction ng market. Nagkaroon ng structure. Pero dito, clean breakout si market and malinis. Right now, walang structure na si BTC for reference dito sa left. Kasi ito na yung pinaka-high ng market. You can say na, Coach, naiwan na ba ako? Sobrang laktas na ng BTC. Kaya pa ba makasabay? Okay. Bibigyan ko kayo ng magandang position and planning dito sa area na to. Pero trade at your own risk and do your own research kasi iba-iba tayo ng capital. Okay? Pumunta muna tayo sa dominance.
So, this is BTC dominance. And in-explain ko na to sa isa kong video, pero i-explain ko ulit ngayon para isang video nyo lang mapapanood. As you can see, every time na bumababa si market or si BTC dominance, nagkakaroon ng strength sa altcoins. Altcoins is lahat ng coin except BTC. Okay? So, yung comparison nito sa BTC is kahit anong position ni BTC, whether bearish or bullish, makakasabay ka sa alts. So, papakita ko sa inyo yung graph. So, this is BTCD and pinakita ko sa inyo yung chart na nandito siya sa decreasing. Okay? Tatlo yan, decreasing. Kasi pwedeng decreasing siya tapos increasing si BTC, decreasing siya, decreasing din si BTC, or decreasing siya, decreasing din si ay stable si BTC. Pero papakita ko sa inyo dito na ang equivalent nun sa alts is stable lang or pumping. Whether mag-increase siya ng mabagal, mag-i-increase siya ng mas mataas. So, ang gusto kong tignan nyo dito is yung counterpart ng BTCD tsaka sa alts. Huwag nyong tignan si BTC kasi pag tinignan nyo siya si BTC, sasabihin mo nasa taas na and yung mga alts nagpa-pump na rin, may iwan ka. Pero wag mong titignan si BTC. Tumingin ka dito kay dominance at saka kay alts. Okay? Kasi kahit anong gawin ni BTC, whether mag-increase, decrease, or stable, si alts magpa-pump. Wag lang mag-increase si BTCD dahil magdi-decrease yung alts kahit mag-pump si BTC, decrease, or stable. So, dito tayo sa BTCD. And from this point, 66% down to 64%, makikita niyo lahat ng pump ng mga altcoins sa market, including yung main na si BTC, yung mother coin. Okay? Ngayon, kung mapapansin mo dito, at isipin mo na may iwan ka na, hindi ka may iwan dito. Kasi nasa taas pa to si BTC dominance. And si BTC nandito pa lang sa 120k. And nag-example ako sa Telegram na kung makikita nyo yung wild, papakita ko sa inyo. So, ito yung wild on a 1 hour time frame. Makikita nyo na bullish siya pataas from 0.8 to 1.13. Okay? Pero, kung titignan mo yung 1 week time frame ng wild, sobrang bottom pa talaga niya. Yung 1 compared sa 11.9, sobrang layo niya. So, ibig sabihin, early ka pa dito pumasisyon for swing or position trader. Okay? So, explain ko lang yung swing and position trader. Sila yung mga nagtatrade ng long term sa market. And ang target nila, sabihin natin, for 3 months, 2 quarters, next year, and so on. Ngayon, ang need mo lang makita dito is magandang position. Ngayon, pagkaroon ng bull run, walang pullback si market. Dire-diretso yung pump niya and mahihirapan ka mag-position. So, papasok tayo sa planning tsaka sa risk ng capital mo kung makakasurvive. Ganito kasi yan. Let's say for example, meron kang $1,000. And kada risk ng isang trade mo is 250. So, meron ka lang 4 times na makakatrade. Ganito yung position mo. Kahit saan ka pumasok dito, at naka-position size ka, let's say, sabihin natin, i-market mo yan. Tapos, ibagsak mo to dito. SL mo, to be safe, or kahit wag mo lagyan ng SL. Ang matatalo sa'yo dito is 250k. 250k tuloy. $250. Naka-K no? Nadudulas. $250. So, imagine, by the time na pumunta dito si market at nag 1:1 siya, sorry makalat kasi pang ano ko eh. Pang live ko yan eh. By the time na nag 1:1 siya, another $250 na naman yung profit mo. So, medyo maliit kasi nasa top ka na kasi nakapasok. Unlike dito ka sa loob ng area na to nakapasok, discounted yan. Ngayon, pag hindi ka pumasok dyan sa taas at nakita mo si BTC na nag-bullish na naman into 150, sasabihin mo na sana pumasok ka na lang dito sa 121 kasi naging discounted area na siya. Okay? I hope na-gets nyo yun. Ngayon, ito risk ng capital mo. Sa tuwing kung naka-max level ka at hindi ka nagpo-position size, sabihin natin andito liquidation mo.
Malayo, malayo. Sabi natin dyan, 98. Nakaposition ka kay BTC. $1,000. Kung nag-position ka pa ng isa, okay, sabi natin ang kada margin mo is $100. Pag nag-position ka pa ng isa, sabi natin sa alts. Okay? Yung liquidation mo kay BTC, aangat ng ganito. Okay? Sabi natin this is alts ha. Okay. Umangat ng ganyan. Nag-position ka, sabi natin sa Doge, $100 ulit. Okay. Nag-position ka pa ng isa. $100 ulit, sabihin natin, this time sa Pepe. Okay. Yung liquidation mo kay BTC, lalapit. Bakit? Kasi yung margin mo, inilalagay mo ng inilalagay sa position. Okay? Yes, pwedeng mausog yan kung lahat to running profit. Pero mapapansin mo, kahit malayo yung liquidation mo, pwede kang maliquidate sa area na to. Bakit? Kasi sabay-sabay yung position mong bumababa. Lahat to nakalong eh. Pag isa dyan bumaba, take note, sabi natin yan, bumaba siya dito, negative 100 ka na. Dito rin, negative 100 ka na. Dito rin, negative 100 ka na. Okay? Pag sabay-sabay yung position mong bumaba. Kaya kung hindi mo nakikita yung liquidation price mo, pag ito nag-pullback si market, makikita mo yung liquidation price mo na lalabas and yung risk maintenance mo tataas. Dahil multiple positions yung hinahawakan mo, tapos yung entry mo, peak ng nasa taas. Kaya importante na i-balance mo yung capital mo or i-align mo sa target mo lang. Okay? Paano sinasabi yon? Let's say for example, nag-position size ka. I hope nagigets nyo to Kung malabo yung pagka-explain ko, gawa natin to ng TikTok live or message me sa Telegram. Magagawa mo lang kasi yon na pag nag-position ka at nag-position size ka, pag nilagay mo dito si market, alam mo na yung matatalo sa'yo. Yung sinasabi ko kanina na risk yung position mo na 4, yung sa Doge tsaka sa Pepe, that's because naka-leverage ka, mataas yung margin mo, tapos hindi ka nag-position size. Doon nagiging risky yung position. Pero take note, kung nakaganto yung position mo, kahit meron ka ditong Doge at Pepe, at ang matatalo lang sa'yo dito is sabihin natin $50 dahil naka-position size ka or $100. Kung bumaba yan si market, automatic ang matatalo sa'yo dyan, 150. Pag na SL yan. Okay, yun yung kagandahan naman. Kasi pag wala kang SL, hindi mo kita yung liquidation mo, that's because malayo or malaki yung capital mo. Pero try mo pumosisyon ng sobrang dami, tapos lahat sila nag-pull back pababa, manganganib lahat ng position mo. Sabay-sabay mag-warning yan ng 80% margin call. Okay? So, syempre alam ko to kasi ginagawa ko yan at nagawa ko na yan and alam ko yung risk niyan. Kaya wag niyong gagawin yung ganon kung hindi kaya i-survive ng capital mo. Kasi yung iba sa mga macro move, let's say for example sa akin, kahit bumaba si BTC ng 100k, sasaluhin lang yan ng capital ko. Sasaluhin lang yan ng risk management ko. Okay? So, dito sa area na to, papasok na tayo sa entry. Try mong pumosition dito. BTC lang. Tapos bumaba si BTC dito. Baka tapyasin niya 50% ng capital. Ngayon, for macro move, sa higher time frame, kahit saan kami pumasok dyan, or saan ako pumasok dyan, kasi swing trader ako, good entry yan sa akin. Kasi nga, nakatingin ako sa dominance, or long term yung target ko. Long term din yung SL ko, which is malayo. Pero may SL ako Ngayon, dito sa market na to, or yung capital mo is maliit lang, kailangan mo talaga mag-antay ng retracement. Kailangan makabili ka sa discount. Hindi ka pwedeng bili lang ng bili dyan sa peak. Okay? Sabi natin, yung normal capital is $100 below. And position ka dito, $100. Naka-max lev ka pa. Okay? Baka dito lang igalaw ng BTC liquidated ka na. Right? So, yun yung risk ng max leveraging tapos hindi kaya ng capital mo.
So, dito, bago tayo mag-start dun sa analysis natin, sa bias natin dito, gusto ko maintindihan nyo na for long term dito sa dominance, pababayan, we are here. Decreasing si dominance, increasing si BTC, and you can see the increasing fast ng altcoins. Any coin. Okay? And pag pumosisyon ka sa kahit na anong coin, lagi kang may profit kasi nga, nandito tayo sa area, sa phase na to. Ngayon, pwede tayong pumunta sa phase na itong BTCD, mag-pullback lang ng konti. Si BTC, mag-pullback din ng konti. Okay? So, si BTCD tumaas, si BTC bumaba. Magkakaroon ng mabilis na pagbagsak ng alts pag nangyari yon. Okay? Kunyari, for example, nag-pullback si BTC ng down. Pero si BTC dominance nasa taas, nag-pullback naman pataas. Magkakaroon ng mabilis na down ng alts. And dun ka pwede mag-capture ng long position, lalo na if ikaw ay lower time frame trader or intraday ka lang. Okay? So, for intraday, na-discuss ko na sa inyo yung survival ng capital nyo, yung planning kung paano nyo siya iti-trade, then yung dominance. May nakalimutan pa ba ako? Saan magandang position dito for kung ikaw lang ang intraday? Itong area na to, ito. Ito na ang bagong floor price ng BTC. Pwede siyang bumaba, pero ito na yung floor price niya. Huwag lang siya magko-close below kasi ibang usapan na yun. So, meaning floor price, ito na yung buying zone natin. Okay? Kung ikaw ay medyo conservative, pwede ka mag-position dyan ng limit dito sa area na to. And tsaka ka mag-target ng long. So, for example, ito ang buying zone mo. Ang position mo dyan is ganito. Antay mo mag-pullback si BTC ng ganyan and mag-ganon. Okay? Pero take note, pwede ka maiwan dyan, katulad ng nangyayari dito, dahil maraming FOMO dito. Pero katulad din ng nangyayari dito, kada sweep niya, bumabalik siya sa area ng high. Okay? Diyan sa previous high. Kasi kailangan niya linisin yung structure or yung imbalances ng market dito. Based on structure. Okay? Kasi unhealthy to, so kailangan niyang i-rebalance. So, pero gusto ko makita nyo na yun dito, hindi na binalikan ng market. And nakalabas na siya sa all-time high. So, let's say for example, ang all-time high ni BTC na bago is nandito sa 125k. Yan, nag-create siya ng all-time high dyan. Then, ang structure ni BTC, biglang gumanito. Yan, nag-create siya ng structure. Itong structure na to, kada dip nito, dyan ka pwedeng bumili. Okay, and ito na yung last, which is sa 112k. Once na makalagpas dito si BTC sa 125k, tapos na ulit tong structure na to. So, I hope nakuha mo siya. So, ang plan natin dito, kung gusto nyong pumosession, make sure na kaya saluhin ang balance mo. Kung hindi ka pa marunong mag-position size, i-message mo ako sa Telegram, isa-send ko sa yung video, kailangan mo tapusin yon at makalculate mo ng maayos yung funds mo. Para kahit $20 funds mo, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, $10,000, makakasurvive yung capital mo dito. Wala to sa amount, nasa proper calculation to. Kahit yung $20 mo pwedeng kumita dito ng malaki if kaya mo siya i-calculate ng maayos. Okay? So, this is our buying zone and gagawin ko na itong number 1. Pwedeng hindi ka mag-antay dito kung naiinip ka. Kung maliit yung funds mo at nilagay mo yan dito, okay, tingnan nyo yung difference. Nakakalculate ng size. Sabihin natin $1,000. Tapos, ang margin is $100. Nakaposition ka dito sa dip. By the time na bumalik si market, tumapik dyan, tapos bumalik dito, itong $100 mo, nasa $300 na. Kasi 1:3. Ngayon, yan yung position ng nakapasok sa dip. Ito yung nakapasok sa FOMO, sa taas. And in-stretch mo yung SL mo dyan. Nandito ngayon si market. Umabot na ng 134k. Same balance ay margin. Ito mananalo ng $300. Ito mananalo ng $100. Pag natalo to parehong SL sila ng $100. Okay? So, uulitin ko. Ito yung position ng pumasok dun sa peak. Hindi nag-antay ng dip or hindi nag-antay ng limit sa ilalim. Pumasok lang dun sa taas. Tapos, ito naman yung nag-antay ng dip. Same kayo ng margin, $100. Pag na SL kayo pareho,
ang loss nyo is $100. Pero pag nag-profit kayo, ang profit nitong nakapasok sa dip, $300, and itong pumasok sa FOMO, by the time na si BTC nasa 134K, ang makukuha lang nito is $100. So, I hope na gets nyo kasi dito siya pumasok. Ngayon, ano yung advantage and disadvantage? Yung position mo dito, pwedeng maiwan ni market and dumaretso si BTC sa taas. So, instead na naiwan mo yung $300 mo na profit kasi hindi naman tinapek. This time, nakapasok ka ngayon sa discount. So, ito yung advantage niya. Ngayon, may $100 na tong position na to at si BTC nag-create na ng structure dito. At lumabas na. Naka-breakout na siya dun sa 134K. Itong position mo na to na FINOMO mo or pumasok ka dyan sa peak, nakasabay ka ngayon sa pump ng BTC. Kesa nandito ka, nag-aantay ka pa rin, tapos naiwan ka na ng BTC. Yun lang naman yung advantage and disadvantage niya. So, lagi mo lang iisipin na pag ito yung ginawa mo, lagi may counterpart yan na negative and positive. Pag ito naman yung ginawa mo, lagi may counterpart yan na disadvantage and advantage. Okay? So, lastly, pupunta tayo ng alts, pero ayusin ko muna to. Wait lang, nawala yung. Antayin lang natin yung last pullback ni BTC dito. Wala na akong idea kung saan kasi masyado lang exhaust and bullish na siya. Pero, for swing trader and position trader, kahit mag-buy ka dyan, mag-buy ka dito, and especially for spot, hindi kayo matatalo sa spot. Bababa lang value pero hindi kayo matatalo. Let's see if market will make a good structure here. So, mangyayari lang yung internal structure pag na-confirm yung high ng market. Paano malaman na si market is ando na yung last high niya? On a higher time frame, 4 hours pataas, magkakaroon siya ng bearish movement. Parang ganito. Makikita niya naman yun. Okay, magkakaroon siya ng bearish order flow. Magkakreate siya ng structure. And yung structure na yun, let's say dito siya umakyat. Pwedeng hanggang dito lang yun. Okay, dito sa bottom na to. And hindi na niya tapikin to. Dito natin malalaman kung saan tayo pwedeng pumasok. So, wait for the last high. First, then, let's wait if BTC creates internal structure here. So, waiting lang to kasi hindi ka sure kung magke-create pa siya ng another structure. Yes, ito na yung nangyari na bullish tayo on a higher time frame. Tapos na tayo sa bearish. And I suggest wag nyo nang i-sell yung mga nandito sa last high kasi pwedeng kung nakuha mo to ng last high tapos sinashort mo pa rin, mapo-front run ka ng mapo-front run ni BTC kasi create siya ng another high. Ang kailangan mo makita is higher time frame bearish candle para makapasok ka sa alts and para mangyari to. So, we're entering a new structure kay BTC. Nandito na. And waiting tayo sa ipiprint niya dito until this third quarter of the year. Kung ano ang mangyayari. Ngayon, punta naman tayo sa alts. Kahit anong alts. So, ito yung overall total market cap ng alts. And last time, nung inaaral natin, nandito pa siya. And ngayon, nagbo-bullish lahat ng alts. Kasi nga, dito sa area na to, bagsak si BTCD, si BTC increasing, kaya nag-i-increase sila ng fast. Ngayon, pag pumunta ka sa kahit na anong alts, BICO USDT, okay? Punta ka sa 1 hour, pumping yan, you can see. Ngayon, kung po-position ka dyan ng ganito, kaya ba ng funds mong saluhin kung maggaganto yung pullback ni BICO, okay? Pero paano masabi na good position to and discounted price? Punta ka sa 1 week or sa 1 day. Very bottom. Sobrang lalim niyan. Sobrang deep niyan. Okay? And lagyan mo lang ng SL dito sa dyan, mismo. Sa pinaka-low niya. Tapos, ikaw na bahala. AGI USDT. Okay? You can see, nag-i-start pa lang sila mag-pump kasi wala pa talaga yung season nila. And makikita mo pag nag-alt season yan, dire-diretso yung pump, walang pullback yan. 1 hour. Pero dito, pumping siya. Okay? Last, SAI USDT.
Okay, 1 hour, ganyan, 1 week. So, so kaya nyo to i-technical. Madali lang to. Yung FA, magbasa na lang kayo sa Telegram. Pero, marami kayong makakapture. Pag binasa nyo pa yung mga tokenomics ng SAI, yung mga project nila, yung mga roadmap nila, kung anong plan nila for the next 5 years, malaman nyo kung worth it ba mag-invest sa SAI, sa Ondo, sa Sion, Bell, etc. Okay? Or gusto mo, mag-add ka na lang ng funds. Yun lang, hindi ko napapatagalin tong video na to, and I hope marami kayong natutunan. Hindi kayo may iwan sa bull run na to. Huwag nyong antayin yung 4 years. Especially trader ka. Kahit mag 200k CBTC or mag 10k makaka-trade ka sa market. Right now lang kinakapture natin tong mabilis na galaw ng altcoins. So, see you ulit sa next video. Update kayo sa Telegram kung nakasabay kayo, and this is not a financial advice. Always do your own research and trade at your own risk. Bye-bye. Thank you and peace out.